update vlog for today's video. So for today's video day guys, kay papunta tayo or pupunta kami guys sa bahay ng auntie ng aking Diyosawa. And of course kasama ulit itong ating mga Junakins kasi wala namang ibang magbabantay niyan guys kundi ako lang. Dito na nga tayo sa loob ng taxi guys kasi nga hindi kami sumakay ng bus this time kasi nga yung asawa ko ay anong tawag yun guys, kapoy na namad na siya guys kasi nga daw pahinto-hinto, ang tagal daw dumating tapos ang dami pang mga pasahero. Siguro nasa mga alas 4 na ito ng hapon and then sobrang init ng panahon guys, yung mga driver dito no parang wala ng pasensya no, parang mainitin na yung ulo ba. Sa sobrang init ng ulo ng mga tao guys, dala ng init ng panahon ay ayan, nagkarambulan na dito guys, nagkabanggaan na yung mga sasakyan dito, kaya pala ang bagal ng takbo ng mga sasakyan no, ang traffic. Pangatlong banggaan na ito guys na nadaanan namin kaya pala sobrang traffic. So anyway guys, yung rason pala kung bakit kami papunta doon sa bahay ng auntie na aking Diyosawa, para kumustahin at para guys na maibaling yung kanyang atensyon ba, hindi siya maging mas lalong malungkot kasi nga guys, araw-araw siyang umiiyak dala nga ng kakamatay lang ng kanyang anak, bali pinsan ng aking asawa ba. Halos araw-araw kaming andun guys, basta wala lang trabaho yung aking asawa or basta may vacant siya na oras guys, talaga namang pupunta kami doon sa kanilang bahay. Kasi yung auntie ng aking asawa guys ay araw-araw siyang umiiyak, nagsisigaw, hinahanap niya yung anak niya na nawala na, no? Tinatawag niya yung pangalan ng kanyang anak na namatay na ganun. Kapag andun kasi kami sa bahay nila guys, of course may mga bata guys, parang mabaling yung atensyon. Naiintindihan naman namin guys kasi nga guys, 2 weeks pa lang no, mula nung pagkawala ng kanyang anak, kaya sobrang sakit pa para sa kanya tanggapin yung nangyari. Tapos hindi sila handa sa pagkawala guys kasi nga guys, kanang kumbaga kalit-kalit ba in Bisaya no? Inatake kasi yun siya sa puso guys, kaya walang sino mang may alam na nung araw na yun ay mawawala siya guys. Dagdag pasakit pa sa pamilya guys kasi nga guys, may anak yun na 3 tapos sobrang liit pa guys, mga 3 years old pa yung kanang bunso and then yung panganay naman ay mga 8 or 9 years old. So sobrang liliit pa ng mga bata guys, yung anak na bunso ay talagang hindi pa niya alam ang nangyari. So sa part naman ng aking asawa guys, ramdam ko or alam ko na sobrang nasaktan din siya guys kasi nga guys, isa yun sa pinaka-close niya na pinsan. At sa katunayan nga guys, 2 days before namatay yung kanyang pinsan ay dumalaw yung aking asawa dun sa kaniyang meat shop kasi nga guys, may sarili yun siyang shop guys. Alam nyo ba guys, na sobrang napabilib ako sa pinsan na iyon ng aking asawa kasi kahit bulag siya guys, yes, bulag yung nawala guys, bulag yung namatay, so bulag siya pero siya mismo yung gumagawa ng or naghihiwa ng mga karne doon, siya mismo yung nagbabantay ng kaniyang shop. Dahil yung katwiran niya guys, kung hindi daw siya magtatrabaho, sino daw yung magbibigay ng pagkain sa kanyang pamilya or sa kanyang mga anak? Wala daw. And then isa din sa rason kung bakit pinipilit niya magtrabaho kahit delikado, talaga namang delikado guys kasi kutsilyo yung kanyang hinahawakan and then hindi siya makakita no. Sabi din kasi niya guys, kapag andun lang siya sa bahay, madidepress daw siya lalo. Kasi yung pagkabulag niya guys ay bago lang, kumbaga 6 months pa lang ba, last year pa lang niya nagsimula. Kaya siguro hindi pa niya matanggap, kaya ayaw niyang magtambay sa bahay, gusto niya mag-aliw-aliw, gusto niya na magbisi-bisihan. Kaya yung asawa ko guys, kahit medyo malayo dito yung shop niya no, yung meat shop niya, sinasadya talaga ng asawa ko na dito kami bibili sa kanya ng karne para naman makatulong ba sa kanya no, kasi mahirap din talaga guys yung sitwasyon niya no. Kaya suspetsya namin sa aking asawa guys na isa sa dahilan kung bakit inatake yan siya sa puso, siguro sa problema niya ba or sa kanyang depression na hindi niya matanggap pa siguro kung bakit nabulag siya, may mga anak siya, hanggang habang buhay na ba talaga siyang bulag. Pero sa totoo lang guys, yung papa din niya guys ay isang bulag din, kaya sabi ko nga sa asawa ko baka sa dugo nila talaga yan no. So ang dami na nating chika guys, so nakababa na pala kami ng taxi guys. Actually pinahinto na namin yung taxi doon sa may highway kasi nga guys sobrang traffic talaga, kaya napag-isip-isipan namin guys na maglakad na lang kami mapunta dito sa bahay ng auntie ng aking asawa. And then may nadaanan kami ditong flower shop kasi bumili lang yung aking asawa ng bulaklak guys para ibigay niya sa kanyang auntie. And then pagkalabas namin dito sa flower shop guys ay may nadaanan kami na restaurant kasi nagugutom pala yung aking asawa no. So sabi niya kakain lang daw kami dito para hindi na daw magluto yung auntie niya para sa amin. So bago kami dumating doon sa bahay ng auntie ng aking asawa guys, ay dumaan muna kami dito sa shop ng pinsan din ito ng aking asawa kasi kapatid ito nung namatay na bulag guys. Yun kasi sila ng business guys, karnihan din kasi ito talaga yung mga talent nila at saka gusto nila ba. Pero yung meat shop na may-ari ng namatay guys ay parang ibebenta ata yun. So malapit lang naman dito yun guys, nasa sunod na street guys. Then yung mga Junakins ko, binilhan sila ng ice cream ng kanilang tiyuhin. O siya, hanggang dito na lang guys. So thank you for watching. Bye bye.